ng mga dermatologist laban sa mga naglipa ng gamot na pampaputi daw. Base kasi sa pagsusuring ginawa ng mga eksperto, marami raw sa mga ibinibentang produktong pampaputi ay peke. Nagsimula ang lahat nang bumili si alias Jane ng mga tabletang pampaputi mula sa Home TV Shopping at ito'y i-deliver sa kanyang bahay noong 1 taon. Hindi naglaon at sa 4 na buwang pag-inom ng pampaputi na iyon ay hindi naman daw pansin ang pangakong pagputi ng kanyang balat at ang masama, may mga tumubong bukol-bukol pa sa kanyang mukha. Ayon sa doktora ni alias Jane, malamang na epekto daw ito ng produktong pampaputi na kanyang ininom. This patient came to me months ago and she complained that she has been taking this pill for she consumed already about 4 bottles. There were 3 compounds in it. There was grapeseed extract, there was glutathione, which is it's about 500 milligrams, and linoleic acid. Well, I told her none of these 3 compounds should normally give an eruptive reaction. Ang glutathione ay ang pinaka-epektibo at pinakasikat na sangkap ngayon na naglipa ng mga skin whitening products sa merkado. Ito ay isang antioxidant na nagkataong ang side effect ay ang pagputi ng balat. Sa paghahanda ni alias Jane na magreklamo sa Bureau of Food and Drugs dahil sa nangyari sa kanyang balat, ay bumili siya at nagpasuri ng iba't ibang produktong pampaputi kasama ang kanyang ininom na brand na Vaniderm. Mula sa Philippine Institute of Pure and Applied Chemistry o PIPAC sa Ateneo de Manila University, lumabas na ang brand na Vaniderm na nagsasabi sa bote nito na mayroon daw 500 milligrams na glutathione ang bawat isang kapsula ay 5.4 milligrams lang ang nakitang laman. It was BFAD approved, but BFAD doesn't guarantee that when it's out in the market, it's really 500 milligrams. Naisipan ng grupo ni alias Jane at Dr. David na magpasuri ng iba-ibang pampaputi na mabibili sa merkado. Ayon pa sa resulta ng PIPAC, 2 lang sa 9 na brand na pinasuri ang nagsabi ng totoo, ang Metathione at Gluta-White Food Supplement. At ang pinakamasahol na pagkakaiba ay ang sa Lucida TS at Vaniderm na 500 milligrams pareho ang deklarasyon, pero ang nakitang laman na gluta ay 4.4 at 5.4 milligrams lamang. Ang brand na Kyusoku Bihako naman ay wala pang kalahating milligram ang laman. Iisa lang ang may-ari ng Lucida TS at Vaniderm. Kanilang pinapanindigan ang kalidad ng kanilang produkto. Importer lang po kami. Pagdating mo sa Pilipinas, we get a bottle, we send it to a laboratory accredited by BFAD. Sana ho, una ng pangalawang opinion naman sa ibang laboratorio. Baka pwede rin may error, di ba? Samantala, may kani-kanyang pahayag ang mga bumagsak sa pag-aaral ng PIPAC. Ayon sa Kyusoku, hindi sila bilib sa sistema ng pagsusuri ng PIPAC. Ang Cosmos Skin at Gluta White and Firm naman, pinaninindigang 500 milligrams ng gluta ang laman ng kapsula nila. Ayaw namang magbigay ng opisyal na pahayag ng Active White Gluta at White L-Gluta na kapwang nagtala ng malaking kakulangan ng gluta content sa ginawang pagsusuri. Ang mga bote ng mga pampaputing hindi pumasa sa pagsusuri, pawang nagpapakita ng BFAD approval. Ayon sa ilang mga kilalang dermatologist, ay madalas binibigyan ng license to operate ang mga gumagawa o nag-aangkat ng mga pampaputing kapsula nang hindi nasisiguro kung ano ang aktual na laman ng ibinebentang produkto sa mga tindahan. Aminado ang BFAD na hindi nila kontrolado kung ano ang binebenta sa merkado. Ang BFAD ay hindi nag-a-approve nang hindi tama ang value ng glutathione. Hindi naman namin nakikita 24 hours a day kung paano niya minanufacture yon. Pero based sa sinabit niya sa amin, sa binag-manufacture niya, tama yung nilalagay niyang glutathione. Ang PIPAC ay accredited ng BFAD sa pag-aanalisa ng nilalaman ng mga produkto. Pinapanindigan nila ang kanilang findings. Bawat isang dyan, kumuha kami ng 10 kapsula. Kinonsolidate namin yung mga contents. Tapos in-analyze namin mga samples 10 beses. Hindi kami interesado sa brand, hindi kami interesado sa claims. Interesado na kami kung ilan ang laman ng glutathione. Tila walang 100% paraan para malaman ang aktwal na laman ng mga gamot pampaputi hanggang hindi pasuri sa eksperto bago ito inumin. Kaya ang payo ng doktor, it's necessary that they consult their doctor before taking anything.